Sound check. Sound check. And good morning po and happy Lord's Day sa bawat isa. Purihin ang pangalan ng Panginoon at tayo ho ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon na patuloy niyang pinagkakaloob sa atin na meron tayong buhay at kalakasan ngayong umagang ito. And as we have studied, if you remember sa ating time in the Word last Wednesday, ang nagsusustain sa ating buhay, walang iba kung hindi ang Diyos. Ang may hawak ng ating hininga ay walang iba kung hindi ang Panginoon. And when we say ang Diyos, it's the triune God. It's the Father, the Son, and the Holy Spirit. At napakalaking kagalakan at nakakabangha ang katotohanan ho na ito. And today is the first day of the week. It's the Lord's Day. At historically, ang mga mananampalataya mula nung nabuhay muli ang ating Panginoon sa unang araw ng linggo ay nagtitipon upang purihin ang Diyos. And that's why we are here. And ang first part ho ng ating gawain pag Sunday ay ang atin hong Sunday School. And we're studying about worship. And I hope tayo ay patuloy na natututo, patuloy na natatransform or nare-reform ang ating mga pananaw, lalo na ho patungkol sa gawain ng pagsamba. And this morning, ating kukonsidera ang tatlong bagay na bagamat may katotohanan ay mapanganib o nagiging panganib na ipinangpapalit sa ating obligasyon ng sama-samang pagsamba. Okay? So nawa, tulungan tayo ng Panginoon sa pag-aaral ngayon. Before that, tayo ho muna ay umawit. Magsitayo po tayong lahat para sa ating panimulang awitin. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung makikita sa Panginoon. Wili po natin, The Bible Stands.
foundation for the Bible stands. Magsisipo na po lahat. Ayan, purihin pong pangalan ng Panginoon. And again, ang atin hong pananampalataya ay nakatungtong sa salita ho ng Panginoon, hindi sa tradisyon, hindi sa kung ano ang atin hong preferensya o hilig o kinaugalian, kung hindi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. And that is, if you remember sa ating pag-aaral about worship, sola scriptura in our worship. Our worship must be regulated by the scriptures. And we stand and we believe not because uso, and hindi because dahil gusto natin, dahil yun ang hinihingi ng salita ng Diyos. So sinatawag na RPW, Regulative Principle of Worship, at nire-regulate ng salita ng Diyos ang atin hong pagsamba. Bago tayo magpatuloy sa ating review at pinaka-lesson this morning, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. Tunay, nakakamangha kung paanong napakabuti mo sa amin ang iyong kamay na patuloy na nagkakaloob ng aming mga pangangailangan. O Diyos, nabasa namin sa iyong salita na ikaw ang nagbibigay ng pagkain ng mga hayop sa kagubatan, maging ng mga isda sa dagat at mga ibon sa himpapawid. O Lord, kung ikaw ang nagsusupply sa kanila, paano pa kami, Panginoon? At alam namin na ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng mga oportunidad, patuloy na nagsusustento sa amin. At tunay nga, anong meron kami na hindi galing sa iyo. Purihin ka, Panginoon, lalo't higit sa dakilang kaligtasan. Salamat po na kaming mga makasalanan na iyong kinahabagan at binigay mo si Jesus para sa aming kaligtasan upang siya ang magbayad ng aming mga kasalanan. Siya'y namatay sa krus at muling nabuhay. At salamat sa kasiguraduhan, katiyakan ng kaligtasan na meron ang bawat isa na tunay na sumasampalataya sa Ebanghelyo. And Lord, dahil sa mga katotohanan ito, karapat dapat ka lamang sambahin, na kagaya ng amin na pag-aralan, hindi kami malaya na sumamba sa iyo sa paraan na gusto namin, kundi sa paraan na kalooban mo. Tawa ang aming pag-aaral ng iyong salita ay lalong maghubog sa amin, lalong magturo sa amin. Kung kinakailangan ay gamitin mo ito upang sawayin kami sa mga maling kaisipan at gawain ng pagsamba. At nawa, Panginoon, ay patuloy na ang aming pag-aalay ng pagsamba sa iyo ay maging kaluwalhatian sa pangalan mo at katanggap-tanggap sa iyong paningin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At lahat ng ito ay dalangin namin sa kanyang pangalan. Amen. So tayo ho ay dumako again, our worship, our greatest priority. So I would like to remind each and everyone, anuman ang edad mo, anuman ang trabaho mo, you do not need to be a pastor like me. Ito ay totoo. And kung tayo ay mga magulang, ako ay may 2 years old at may 4 years old na anak, ito rin ang prioridad nila at dapat itong ituro sa kanila. Mga young people, ang prioridad nyo ay hindi maging honor student. Ang prioridad natin lahat ay ito, to worship God. Ang sambahin ng Panginoon. At kung naalala nyo, pinag-aralan na nilikha tayo ng Diyos para sambahin siya. Tinubos, niligtas tayo ng Panginoon para sambahin siya. And lahat sa ating buhay, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. So muli, ay anuman yung ating mithiin, ay atin hong ikabig. Sana kung papasok ka sa trabaho bukas, hindi lang dahil gusto mo ng sweldo, kung hindi papasok ko sa trabaho dahil gusto kong maluwalhati ang Panginoon. Magtatrabaho ko ng maayos dahil gusto kong maluwalhati ang Diyos. At mag-aaral ko ng maayos, hindi dahil gusto kong palakpakan ako sa stage o anuman, dahil gusto kong maluwalhati ang Panginoon. At yun, yung ating pinaka-purpose ng ating existence. And napakalaking challenge ito sa marami because sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang hindi alam bakit sila nabubuhay. Tanong nga nung kape, bakit ka bumabangon? At yung iba ay ang dahilan lang ay para sa mga napakaliliit at napakahihinang mga bagay. Para sa pera, para sa kasiyahan, para sa again, as wonderful as family is, ang pamilya, isang araw iiwan ka ng pamilya. Whether mamamatay ka, iiwan mo, or mamamatay sila,
iiwan ka. At kung dun mo itananim at yun ang dahilan mo ng existence, napakalungkot at napakabulay. At tayo, salamat sa Diyos, ay nilikha para sa napakataas na bagay. Napakataas na bagay. Again, we can go on and on sa bagay na yan. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. So ito yung utos sa atin na sambahin ang Panginoon. So let's continue our study. Meron tayo ilang napag-aralan, pero reviewin natin ito. What we do in our worship, in our gathered worship, particularly when we come together every Lord's Day, Sunday, pumupunta tayo sa nakaugalay nating tawaging simbahan o church. We come together and have our worship service. Ano ba yung ginagawa natin dito? Napag-aralan natin na merong mga katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos at meron din namang mga hindi katanggap-tanggap na pagsamba sa Panginoon. Ano yung katanggap-tanggap na pagsamba sa Panginoon? Doing what is positively commanded or prescribed by God in His Word. Alala niyo sa Deuteronomy, ang sabi ng Diyos, yung inutos ko sa inyo, yun ang gagawin niyo, huwag niyo dadagdagan, huwag niyo rin namang babawasan. Ito ang utos ng Diyos pagdating sa pagsamba. Now, meron din namang rejected worship. Makikita natin sa Bible na merong mga nag-alay sa Diyos, merong mga nag-worship sa Panginoon, pero nireject ng Diyos. Primary example is si Cain at si Abel. Si Abel at si Cain ay nag-alay kapwa, pero nireject ng Diyos yung isa. Sa temple, si Nadab and si Abihu, mga anak ni Aaron, nag-alay sila ng strange fire. That is, yung paraan na hindi inutos ng Panginoon. Naging creative sila. Maaaring iniba nila yung timpla, iniba nila yung ingredients, or basta meron silang ibang ginawa doon sa pag-aalay na yun. At nung ginawa ng Panginoon, sila'y pinatay ng Diyos. So again, we are not called. Tandaan natin, hindi tayo tinawag ng Diyos na maging creative sa ating pagsamba. Ang pangunahin nating mithiin ay maging faithful sa ating pagsamba sa Panginoon. Kaya hindi pwede, basta ako ganito ko sasambahin si Lord. Delikado yan. That's a very, very dangerous approach. Wala yun sa Bible. Na basta ako ganito ko sasambahin si Lord. Maaaring hindi ako pumupunta sa church, hindi ako sumasama sa mga Kristiyano, pero again, ito ba'y biblical? Ito ba ang inutos ng Panginoon? So ito ho ay napakahalaga na ating pakasuriin at atin hong kung kinakailangan na iitama yung ating mga maaaring nakasanayan ng kaisipan at ginagamit na dahilan patungkol sa pagsamba. Again, we have hinted at this, sola scriptura, and our worship. Pag sinabing sola scriptura, meron na kayong alam na Latin word, two Latin words, sola meaning alone, scriptura meaning scripture, sola scriptura meaning scripture alone. At ang ibig sabihin yan, in relation to our worship, only scripture regulates our worship. Hindi ang ating kultura, hindi ang preferensya ng pastor o ng mga tao. Alam nyo, Brother Paul, gusto namin dito sa church may disco lights eh. Parang masaya kung may disco lights. Gusto namin. Actually, nagpakalap na kami ng People's Initiative dito sa church. Nakapirma na ang 90% ng members at aalis kaming lahat kapag hindi natin nilagyan ng disco light ang JCVC. Gusto namin yan. Again, merong mga churches na yun ang takbo ng pagsamba nila. Anong gusto ng tao, yun ang football ba? Ibibigay. Basketball ba ang gusto nila? Gagawin natin mukhang basketball court ang church. Ibibigay natin ang gusto ng tao. No, what regulates our worship is not man. Walang iba kung hindi ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. 3 principles na kailangan nating i-apply because this is true. 1, do what God clearly commands. Kung anong inutos ng Diyos, yun ang ating gagawin. So ang ating trabaho, pagdating sa pagsamba, at actually darating tayo doon, ano ba ang mga clearly inutos ng Panginoon, particularly sa bagong tipan, kung paano siya natin dapat sambahin. Pangalawa, don't do what God clearly forbids. Huwag nating gawin yung mga bagay na maliwanag na inutos o pinagbawal ng Panginoon. For example,
graven images. Wala tayong mga statwa na niyuyukuran at dinadalanginan o pinapasalamatan o sinasamba. Bakit? Malinaw ito na inutos ng Diyos na huwag. And then number 3, pagdating sa mga bagay na, yes, wala talaga sa Bible. Again, the use of amplifiers, the use of this TV screen, the use of the internet or the multimedia na meron tayo, na ginagamit natin. Well, paano yan, Brother Paul? Walang chapter and verse sa Bible na thou shalt not use Facebook or thou shalt not use amplifier. Walang ganun. Pero we use biblical wisdom. Merong mga sinasabi ang salita ng Diyos, ano ba ang layunin, at yung bang mga ginagamit natin ay nakakatulong para doon sa layunin na yun. Lumalapat ba ito or ito ba ay nagde-detract o nagdi-distract sa atin mula doon sa mga layunin na ibinigay sa atin. So we use scriptural wisdom for everything else. For example, sabi ko nga ho, nung maybe 20, 30 years ago, ini-smuggle ng mga Christian missionaries ang mga Bible sa mga lugar na pinagbabawal ang Bible. Alam niyo, merong mga bansa na pag nahulihan ka nila, may droga ka, kulong. Pag nahulihan ka nila, may Bible ka, pugot ulo. Mahigpit sila pagdating sa... Ngayon, anong mas madaling ipasok? Yung printed Bible or SD card na naglalaman ng Bible? We use scriptural wisdom. Ang layunin natin ay makarating sa kanila ang salita ng Panginoon. So again, ay napakadaming kaparaanan, napakaraming mga issues pagdating sa bagay na yan. Nevertheless, that's just an example that we should use scriptural wisdom for everything else. Principle sa bagong tipan, tignan natin ang dalawang talata from John and from Mark. John chapter 4 verse 24, ang sabi ng Panginoong Jesus, they that worship Him, worship God, must worship Him in what? In spirit and in truth. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagbigay ng emphasis na sa pagdating sa New Testament worship, ang main emphasis, hindi lamang ito ang konsiderasyon ko, pero ito ang main emphasis, must worship God in spirit and in truth. At kung inyong naalala, in spirit as opposed to external, physical, geographical, or rituals. And sad to say, maraming mga nagpapakilalang Kristiyano, lalo na ho sa ating bansa, lumaki tayo sa mga externals. Tama? Namulat tayo sa mga rituals. Basta ginagawa lang. Sinabing tumayo, tayo. Sinabing umupo, upo. Sinabing hawak kamay, hawak kamay. Sinabing igawagayway, edi iwagayway. Ritual. Sundin mo lang, and then yun na yun, okay na. And quote and quote, nagsumamba ka na o nagsimba ka na. Sumuli ay karamihan at marami sa atin lumaki sa mga externals at hindi ito bagong issue nung pamanding lumang tipan, issue na ito. So ang sabi ng Panginoon, in spirit, that is, in our attitude, in our deepest being, sa ating puso, sa ating isip, ay kinakailangan tayo ay nakatuon sa Panginoon. If you remember, sabi ni Jesus, ang mga taong ito ay lumalapit sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga nguso, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. So, listen. Pwedeng mangyari na nandito ka sa church, you're singing the right songs. Okay? Kumakanta ka ng mga matamang kanta, nasa tono ka. Nasa tono ka. Okay? And you follow the program of the church. Pero it might be still offending to God. Because their heart is far from me. So ang challenge nga ho natin mga kapatid, pagdating natin dito sa church, hindi ito kung sino nakakaalam kung ano yung cruise control sa sasakyan? Cruise control. Sino nakakaalam? Isa? Cruise control? Merong mga features sa mga bagong sasakyan ang tawag ay cruise control. Ang gamit ng cruise control, meron kang pipindutin sa sasakyan. For example, tinakbo mo yung sasakyan na nahandong ka na sa 60 kilometers per hour. 60. Pipindutin mo yun,
Pwede mo nang alisin yung paa mo sa linyador, i-maintain nung sasakyan yung bilis. Okay? Hindi ka na lang, manubela na lang ang asikasuhin mo. Okay? Ngayon, meron pang matindi. Adaptive cruise control. Ano ibig sabihin? Pag yun nasa harapan mo, bumagal, babagal din yung sasakyan. Pag bumilis siya, hahabulin ulit ng sasakyan yung sinet mong 60. Adaptive. Galing! Talagang halos manubela na lang. Well, alam natin sa ibang bansa, for example, sa Amerika, meron na talagang self-driving cars. Yung kuya ko ay nakakita ng Tesla na kung saan yung driver, may nakatakip na bimpo, tulog yung driver. At yung kasama niya sa sasakyan, nagbabasa ng libro. Tumatakbo lang yung sasakyan. Okay? Ang punto ko ho, kaya ako binigay yung ilustrasyon na yun, hindi pwede na pagdating natin sa church, okay, isa-set ko cruise control. Wala na akong aalalahanin. No, it's still a struggle. Ang battlefield, hindi exempt ang loob ng church sa labanan. Dahil it may be right now, habang mamaya sa ating gawain ng pagsamba, ang daming aagaw, bihira, umaambon, yung bang nilabahan ko ay nice. And so it will be a challenge. At lagi natin kailangan hingin ang habag at biyaya ng Panginoon sa bagay ho na ito. So again, isa lang yan sa mga bagay na binigyan natin ng pansin. Tuloy tayo. Not just spirit, hindi lang basta dapat sincere, hindi lang basta nahandun yung puso, kundi in truth. In truth. As opposed to lies, kasinungalingan. As opposed to fictitious statements, mga hindi totoong kapahayagan. As opposed to inaccurate beliefs, mga paniniwala na hindi lalapat sa salita ng Panginoon. Again, example, magandang example ay mga radical Islam Muslim terrorists na naniniwala sila firmly na pag pinindot nila at pinasabog nila yung kanilang sarili at magdamay sila ng iba, anong paniniwala nila? Dediretso sila sa paraiso. Mas marami silang mapatay na hindi mananampalataya ni Allah, mas magiging katanggap-tanggap sila sa paraiso. They really believe it. Pero again, that is not the truth. Sincere, pero hindi sapat yun. Dapat ito ay nasa katotohanan. So pinagtambal ito ng ating Panginoong Hesus. Dapat ito ay lapat sa salita ng Diyos. At dapat ito ay kasama ang puso at kaisipan, ang buong pagkatao ng isang tao pagdating sa pagsamba. So again, reminder ho sa atin, mamaya sa atin hong gawain, dito Sunday school ho ito, nag-aaral tayo. Pero mamaya sa ating gawain ng pagsamba, hindi relax. Labanan yun. Na kinakailangan at nawa dun sa ating quiet time ng pananalangin. Recall this verse in spirit and in truth. At magmakaawa tayo sa Diyos. Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako na masamba ka sa spirito at katotohanan. Then pinag-aralan din natin sa Mark 7 verse 7 as doon sinabi sa verse 6 ni Jesus, ang mga taong ito ay lumalapit sa akin sa kanilang mga bibig o nguso, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At pagdating sa verse 7, ang sabi ni Jesus, howbeit in vain do they worship me. And how sad is that? You're going through all the rituals of worship, of the worship service, pero ang sasabihin ng Panginoon, walang kwenta. 1, 2, 3 oras kang nasa church, pero ang sasabihin ng Diyos, walang kwenta. Hindi katanggap-tanggap. Particularly, ang binigyang pansin dito ni Jesus ay ito, teaching for doctrines the commandments of men. Ito yung mapanganib kapag yung mga kaisipan, katuruan, kasanayan o tradisyon ng tao ay humihigit na sa katotohanan ng Panginoon. At kahit ano pa ang gawin natin na forma ng pagsamba, kung ito ay hindi sang-ayon sa salita ng Diyos, kung hindi yung gawain na ng tao, hindi natin nasasamba ang Panginoon ng may kabuluhan. Point, we must determine that what we do in our worship service
is not merely traditions of men, but are the positive prescriptions of God in His Word. Dapat seryosohin natin na pag tayo ay nasa gawain ng pagsamba, saan man tayo naroroon, ay ito bang ginagawa sa church na ito? Ito bang ginagawa namin sa church ay positibong inutos ng Diyos? O ito'y gusto lang ng tao? Ito'y gawa lang ng tao? So muli, napakahalaga at may pwedeng mangyari na ang isang pagsamba ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos or walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon kapag yung kagustuhan ng tao, yung kaparaanan ng tao ang namamayani pagdating sa pagsamba. Again, sa Amerika, merong example ng isang church. Anong ginawa nung church? Nangalap ng survey. Nagpa-survey sila sa komunidad. Anong gusto niyo sa church? At ang ginawa nila, yung mga gusto ng mga tao, yun ang nilagay nila. Mga kapatid, that's the very, very wrong way to do church. Ang kailangan natin gawin ay buksan ng Biblia at ano bang gusto ng Diyos. Kasi hindi ito pagsamba sa tao, ito ay pagsamba ng mga tao sa Diyos. So, naalala yung example natin ng restaurant? May ikaw yung may-ari ng restaurant, ikaw yung cook sa restaurant at may dumating sa restaurant mo, ang gusto niya ay ano bang masarap? Example? Ha? Ano? Lobster. Ano yun? Ang gusto niya ay buttered lobster. Yung bang lobster na medyo lumulutang-lutang sa butter na may tamang asin at tamang tamis. Woo! Sarap ng buttered lobster. So, umorder siya, buttered lobster, please. And then, ngayon, ikaw na may-ari ng restaurant, hindi, ang gusto kong ibigay sa kanya, hamburger. Okay, eto, hamburger. Matutuwa ba siya? Again, pero maraming mga churches, yun ang ginagawa sa Diyos. Hindi, ito ang gusto kong ibigay sa Panginoon. Hindi, ano bang hinihingi ng Diyos? Ano bang sinabi niya sa salita niya? Paano ba natin siya dapat sambahin? Number next, pag-aralan natin yung freedom, RPW or Regulative Principle of Worship and Freedom in Worship. Regulative principle lang dapat ito. RP and freedom in worship. Yung iba sinasabi, Brother Paul, kapag ganyan ang ginawa natin, parang nakakasakal naman. Again, hindi tayo tinatawag sa creativity pagdating sa worship. Tayo tinatawag sa faithfulness pagdating sa pagsamba. Rather than limiting, RPW is truly liberating. Hindi ito sumisikil, sumasakal sa pagsamba. Actually, ito yung nagpapalaya ng pagsamba. Sabi ni Kevin D. Young, the heart of the regulative principle is not about restriction, it is about freedom. Number one, freedom from cultural captivity. Freedom from cultural captivity. When corporate worship is largely left to our own designs, we quickly find ourselves scrambling to keep up with the latest trends. Again, pag hindi tayo tumingin sa Biblia, saan tayo titingin? Ano ba gusto ng mga tao? Ano bang uso? Ano yun? Ano ba yung nauuso sa, ano yun? Ang puso ko ay, ano yun? Yun ang uso, di patutugin natin. Uso bini? Gawin natin sa church ang bini. Yun ang uso, yun ang gusto ng mga tao. So again, once na inalis natin ang RPW, magiging alipin tayo ng kultura. Next year, iba naman. Okay? Depende kung sino ang presidente, yun ang kulay ng church. Pag nanalo ang mga dilawan, dilaw. Pag nanalo ang mga pulahan, pula. Ang kurtina. At least yung kurtina man lang. Again, magiging alipin tayo ng ibang bagay kung hindi tayo nakakapit sa salita ng Panginoon. Okay? Number next. Freedom from constant battles over preferences. Again, may kinalaman dito. The regulative principle do not completely eliminate the role of opinion and preference, but it limits and drive away many ridiculous ideas. Muli, hindi ang unang tanong ano bang gusto ng pastor o ano bang gusto ng mga members. Hindi yun ang unang tanong. Ano bang preference? Yung iba, lalo na pagdating sa music, pag-aaralan natin yan. Ang gusto ng iba, music na rakrakan. Sa mga matatanda, lalo na,
masakit sa tenga nila yon. Ang gusto nila ay music na solemn ba? Solemn. Anong magdedetermina? Sinong mangunguna? So meron mga churches, hinahati nila. Literally, hahatiin nila ang church. May worship service from 8 to 9:30 para sa matatanda. Kung mga gusto ang solemn, from 10 to 11:30 para sa mga kabataan o gusto ng rakrakan. Meron silang dalawang klase. Mamili ka ng gusto mo. Again, sana narinig niyo yung hindi tamang marinig, yung gusto mo. No. Hindi yun ang goal natin pagdating sa worship. So freedom from constant battles over preferences. Ito ang gusto nito, ito ang gusto nito. Well, lalapit pareho doon sa pastor. Brother Paul, ang gusto namin pagdating sa church worship service, ganito. Well, Brother Paul, ang gusto namin ganito. Jack Empoy kayo. Okay, ang magdedetermina ng worship natin ay Jack Empoy. Ang regulative principle ay nagpapalaya sa atin sa bagay na ito. Number 3, freedom of conscience. Napakaganda. Bakit? RPW will only ask us to worship in the way God prescribed in the Bible. Malaya ang konsensya mo. Hindi ka maaalipin ng sasabihin ng ibang mga pastor na dapat ganito ang gagawin natin, dapat ganito ang pagsamba natin, dapat ganyan. Okay? Ang daming sinabi. Ano ba ang sabi ng Diyos? At hindi ka matatalian ng salita ng tao, matatalian ka ng salita ng Diyos. Makakalaya ang konsensya. Sabi ko nga ho, meron tayong mga kapatiran, mismong asawa ko, dati sa kinalalagyan niyang relihiyon, natatalian yung konsensya niya to the point na mangungutang siya para may pangbigay sa church. Bakit? Tinali ang konsensya ng mga bagay na wala sa Biblia. Maraming kwento ang ating mga kapatiran na galing sa ibang church na merong ganun. Meron pa mga churches, ang paraan nila ay ang sweldo mo ng January. Tama ba? Unang sweldo ng January, kinsenas o yung buong January? Yung first fruits. Buong sweldo ng January, kinsenas at yung katapusan, ibibigay. Wala kayong choice doon, ibibigay nyo. May mga churches na tinatalian ng konsensya ng mga Kristiyano. Mga kapatid, sa bagong tipan, hindi yun hinihingi sa atin. Hindi, wala. So, merong mga Kristiyano, bigat na bigat sila, akala nila, sa paraan na yun, ay nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. I'm sorry to say. At again, ang punto ko dito, mapapalaya tayo. Ang dami pang pwedeng sabihin. Yung iba, maniwala ko kayo, merong mga Kristiyano, makarinig lang ng isang sa tugtog, makarinig ng isang makarinig ng ganun sa tugtog, sa dyablo yan! Anumang percussion, anumang drums. Because I've heard pastors na ang drums ay sa demonyo. So nakatali ang konsensya ng mga tao. So kahit ngayon makarinig ka ng Amazing Grace na may konting percussion, sa dyablo yan. Nakatali. Nakuha niyo ho? So muli, ang RPW ay palalayain tayo doon sa mga bagay na ganon. Okay? Meron namang iba, to the opposite extreme, walang music. As in, walang music pagdating sa church. Ayan. So muli, ang RPW ay palalayain tayo sa mga bagay. Number 4, freedom to be cross-cultural. Ito isa sa mga gusto kong punto. Ang pagsamba na regulated ng Scripture, kahit saan mo dalhin, magagawa. Okay? Subukan mo yung pagsambang rakrakan, dalhin mo sa probinsya. Subukan mo. Dalhin mo sa isang church na walang church building, sa ilalim lang sila ng punong mangga sasamba. Subukan mong dalhin yung rakrakan. Hindi makakatawid. Subukan mong dalhin sa ibang bansa. Pero ang pagsamba na niregulate ng salita ng Diyos ay
tatawid kahit saan. Ang regulative principle means that we have simple services with singing, praying, reading, preaching, and sacraments, and that is the Lord's Supper, and the kind of services whose basic outline can work anywhere in the world. And that is true. Kahit saan mo dalhin, kahit anong edad, ito ay lalapat. Isa ito sa napakaganda ng RPW. At hindi ko makalimutan yung sinabi ng teacher namin noon sa GMA, si Brother Espinosa. Sabi niya, ang isa sa ganda ng RPW, yes, sasabihin ng iba, Brother Paul, pag ganyan, parang boring yata. Oh, humanly speaking. At alam niyo, sabi niya, ang tanging pag-asa ng pagsamba na humahawak sa RPW ay kung ang Diyos ay kikilos. Regulative principle of worship is heavily grace-dependent. Hindi ito nakadepende sa creativity ng mga nasa leadership. Ito yung nakadepende sa biyaya ng Panginoon. Number 5, freedom to focus on the center. Ano ba yung nasa sentro? We can focus on what we find in the scriptures that the early believers focused on in their worship. Ano ba ang binigyang pansin? Pag binasa natin ang Bible, listen, hindi tayo ang mga unang Kristiyano. May mga nauna sa atin. At sa Bible, particularly, ano ba ang ginawa ng mga Kristiyano sa kanilang pagsamba? At makaka-focus tayo doon. Sabi ni Kevin DeYoung, why try to improve on the elements we know were pleasing to God and practiced in the early church? The regulative principle gives us the freedom to unapologetically to go back to basics and stay there. Halimbawa, may dumating dito sa church, Brother Paul, may nagtanong sa inyo, maging bisita dito sa church, bakit wala kayong ganito? Ba't wala kayong ganun? Sa biyaya ng Panginoon, hopefully, kaya natin buksan ang Bible kasi ang sabi ng Bible ay ito, pagdating sa pagsamba. Ito yung hinihingi ng Diyos. Kaya ito yung ginagawa natin. At we do not, hindi yung, pasensya na po kayo, kung dissatisfied kayo. Ano sila? Customer? Ano tayo? Negosyo? Isasatisfy yung mga customer na dumarating? No. Bagamat yung ibang mga churches, yun ang gusto. So muli, ang pangunahin natin, pagdating sa pagsamba, sana huwag niyo pagkamali mga kapatid, hindi naman natin layunin na i-offend ang mga tao. Okay? Hindi. Ang layunin natin ay maluwalhati ang Panginoon. So muli, hopefully ito ay lalong tumatatak sa atin. Next, ito yung pinaka-lesson natin actually. Beware of truths that can be abused. Beware of truths that can be abused. Again, ito ay mga katotohanan, pero mga katotohanan na ito ay kailangan nating pag-ingatan, baka mamaya ito ay maabuso at magamit laban sa utos ng Diyos sa sama-samang pagsamba ng mga mananampalataya. Note, there are some biblical truths that can be abused to go contrary to God's clear will. Merong mga katotohanan sa Biblia na pwedeng abusuhin ng mga Kristiyano. For example, halimbawa kung sa Galatians, pag binasa nyo sa Galatians, merong dinidiscuss about liberty. Pero merong bilin si Pablo, totoo ba ang Christian liberty? Totoo. Pero ang paalala ni Pablo, huwag nyo namang gamitin yung kalayaan nyo para pangtabing sa pita ng laman. So pwede bang abusuhin? Yes. So hindi natin itatapon yung katotohanan dahil inaabuso ng iba. Babantayan natin yung katotohanan na huwag maabuso. 1, isang katotohanan na pwedeng abusuhin. All of the Christian's life is worship. Ayan. Ang buong buhay ng Kristiyano ay pagsamba. Again, whether therefore you eat or drink, the very menial things you do every day. Lahat ng gagawin mo, or whatsoever you do, isa yun sa pinakamalawak na salita. Alam mo, pag may tanong, ano gusto mong kainin? Pag sinabi, kahit ano. Maghanap ka ng nagluluto ng gagamba. Kahit ano daw eh. Okay? Nakakita ko sa Facebook ang pangalan ng restaurant kahit saan. Kasi pag tinanong mo, saan mo gusto kumain? Kahit saan. Doon ka pupunta. Ang punto ay ito. There is an element of truth in this. Yes,
Whatsoever you do, kahit anong ginagawa mo. Okay? Ito ang ganda ng totoong Kristyanismo. Ang pagpuri sa Diyos ay hindi nakakulong sa loob ng iglesia. Okay? Ito ang isang ganda nung panahon ng Reformation. Dati, kung gusto mo maglingkod sa Diyos, papasok ka sa monasteryo. Tama? Dati, kung gusto mo maglingkod sa Diyos, magpapari ka o magmamadri ka. Yun yung paglilingkod sa Diyos. No. Sa Bible, gusto mo maglingkod sa Diyos, ano man ang trabaho mo, gawin mo. Para sa kalawalatian, gumagawa ka sapatos, nagtuturo ka ng mga bata, inhinyero ka, doktor ka, nurse ka, driver ka, do all to the glory of God. So, hindi lang yung pastor sa gilid ng pulpito ang naglilingkod sa Panginoon. Now, with that means all of the Christian's life is worship. Gusto mong luwalhatiin ng Diyos. Now, this is true. Okay? Ito ay totoo. Romans 12 verse 1, ang sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang ating buong pagkatao, hindi lang yung ating puso, kundi maging yung ating katawan na iaalay natin sa Panginoon. Point, this truth does not negate the clear call for believers to come together for worship. Brother Paul, sinasamba ko naman si Lord mula Lunes hanggang Sabado. Kaya kahit wala ako dyan sa church ng linggo, sumasamba naman ako kay Lord. Actually, ang buong buhay ko, lahat ang ginagawa ko para sa kalawalatian ni Lord. Nakuha niyo ho yun? At minsan, nagiging palusot ito ng iba upang yung maliwanag na utos ng Diyos na huwag pabayaan ang pagtitipon ay mawalan ng epekto o mawalan ng pangil para sa atin. So muli, kailangan ho nating pakaingatan. Totoo ba? Totoo ba na ang buong buhay ng Kristiyano ay pagsamba? Totoo ho ba yon? Yes! Pero hindi ito pwedeng ipangpalit. Hindi ito pwedeng gamitin para huwag nating sundin yung ibang malinaw na utos ng Panginoon sa atin. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, not neglecting to meet together. Huwag daw i-neglect, huwag daw pabayaan, huwag daw isawalang bahala. At yung iba, isinasawalang bahala ito. But encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. As is the habit of some, naging kasanayan na ng iba. The New Testament record of the early church assumes a consistent and robust corporate gathering of God's people. Pag binasa natin ang bagong tipan, walang lugar yung, hindi, basta ako sa bahay, ako mag-isa, sinuworship ko si Lord. Walang lugar yun sa bagong tipan. Kundi pag binasa natin ang bagong tipan, ang makikita natin ay ang early church, ang mga Kristiyano sa bagong tipan, ay nahando ng tuloy-tuloy at masigla, buhay na pagtitipon ng mga mananampalataya ng Diyos. Example, 1 Corinthians 11 verse 17, now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together, not for the better, but for the worse. Now, dito may dinidil na, ang context ng 1 Corinthians chapter 11, may problema sa church at Corinth. Ano yung problema? Yung Lord's Supper, sinasalaula nila. Okay? Kaya ang sabi ni Pablo dito, kapag kayo ay nagtitipon, pag nagsasama-sama kayo, so ano makikita natin doon? Anong gawain ng mga Kristiyano ng bagong tipan? Ugali nila at gawain nila na sama-sama. Verse 18, for first of all, when ye come together in the church. So again, nahandoon yung konteksto ng hindi siya basta sama-sama lang na okay, kape tayo, biskwit tayo. Okay na yun. Hindi, ang konteksto dito is a religious gathering. It's a church gathering. It's a gathering for worship. Gawain nila yun. Verse 20, when ye come together. Again, sabi ni pag nagsasama-sama kayo, paulit-ulit si Pablo, kasi sila ay nagsasama-sama. Nagtitipon-tipon. So narito ang katotohanan, kung hindi mo isinasama ang iyong sarili, kung ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano at hindi mo isinasama ang iyong sarili sa pagtitipon,
hindi ka umaayon sa Biblia. Verse 33, wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry for one another. Anong ibig sabihin? Pag kasi naglo-Lord's Supper sila, merong kainan. Anong ginagawa? Yung iba, nauuna. Lalo na yung mga may kaya, sila ang unang kumakain, and then yung mga mahihirap sa church, wala nang inaabutan. So ano nangyayari? Nagkakaroon ng hati sa loob ng church. Anong bilin ni Pablo? When you come together, maghintayan kayo. Maghintayan kayo. Acts 20 verse 7, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread. Kailan daw? First day of the week. That's why we do not gather together in Sabbath or Sabado. Hindi tayo Sabadista. Tayo ay sumasamba sa Panginoon, kagaya ng mga unang Kristiyano, sa unang araw ng linggo, which is Sunday. Again, makikita natin dito, yun ang kasanayan ng mga mananampalataya. Number 2, na katotohanan na pwedeng abusuhin. Number 2, alone time with God is worship. Medyo kahawig, pero ito ay medyo mas particular kaysa general. Yung una, general, ang buong buhay ay sa Diyos. That is true. Pero hindi yun pwedeng ipangpalit doon sa pagtitipon. Pangalawa, alone time with God. More specific, kung sa biyaya ng Diyos, ikaw ay Kristiyano at nagagawa mo yung disiplina ng tinatawag na iba na devotion or quiet time. At nagagawa mo yun, consistently purihin ng Panginoon, salamat sa Diyos. Well and good, ipagpatuloy. Pero hindi ito pwedeng ipangpalit o gamiting dahilan o palusot upang magpabaya sa pagtitipon. O brother po, tingnan mo yung schedule ko ng quiet time mo. Nasusunod ko yung Bible reading and devotion schedule. Kompleto yan, brother po. Walang palya. At hindi natin yung pwedeng gawing dahilan. It is a universal duty of all believers to spend solitude with God. Acts 16:25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Contextually, nasan si Pablo at si Silas dito? Nasa kulungan. Pero guess what? Nanalangin pa rin sila sa Panginoon, umawit pa rin sila sa Panginoon, at nagdao sila doon ng hindi siya worship service kasama ng mga kapatiran, kung hindi sila bilang mga mananampalataya ay nagkaroon ng kanilang devotion, ng kanilang maaaring sabihin natin, well, hindi nila kasama yung pamilya nila, ng kanilang brethren worship silang dalawa. Psalm 1:1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he what? He meditate day and night. Again, ang binibigyan punto ng day and night, hindi lang tuwing umaga, tuwing gabi, pero wala na sa tanghali, hindi yun ang punto. Ang binupunto ng day and night is constantly. Andun yung devotion, ang meditation sa salita ng Diyos, constantly. Andun yung consistency. Point, the gathered worship is not in competition, nor a replacement for the personal worship time of the believer, or vice versa. Hindi pwedeng sabihin, both are duties of every Christian. Hindi pwedeng sabihin ng isang Christian, oh Brother Paul, ginagawa ko naman yung quiet time ko. Pwede na akong hindi mag-church. No. At the same time, hindi mo naman pwedeng barin, oh Brother Paul, faithful ako sa mga gatherings. Kahit wala na akong devotion, meditation, hindi rin pwede. Parehong katungkulan ng mga mananampalataya. Nakuha ho ba natin? So muli, hindi pwedeng kunin itong totoo katotoo. Yes, thou shalt meditate therein day and night. That is true. Pero hindi mo pwedeng kunin yon at abusuhin para may lisensya ka na huwag tupdin yung malinaw na kalooban din ng Diyos na sasama-samang pagsamba. Number 3, at ito ay lalong naging prominent nung dumating yung pandemic. Dahil nung dumating ng pandemic, maybe more than 50% ng mga churches, lahat ay nagkaroon ng live stream ng kanilang mga services. And salamat sa Diyos. Muli, may time na kaming dalawa lang nun ni Brother Gab nandito sa church. Nung inubo at sinipon si Brother Paul, ako lang mag-isa nandito sa church. Nandito yung laptop, nakatutok yung cellphone. Walang magagawa. Nasa kakaibang kalagayan tayo nung time nila. Salamat sa Diyos sa online. Salamat sa Diyos sa live stream. We thank God for that. Now,
as every good thing na nilikha ng Diyos ay pwedeng abusuhin ng tao. Pwedeng abusuhin ng tao. There are times by God's providence, believers are not able to come to the local assembly of the church. Yes, may time talaga na hindi mo kayang dumating. May time na hindi ka dapat dumating. Halimbawa, ang lagnat mo ay 39.5, nanginginig ka na, nagsusuka ka pa, pipilitin mong dumating dito. Pagdating mo dito, papauwiin ka namin. May time talaga na ang tawag ho ng ilang theologian diyan is providential hindrance. Ang providence ay gawa ng para ano niya, ang word na providence sa theological meaning ay yung kamay ng Diyos. Ang kamay ng Diyos na kumikilos sa lahat ng bagay. Now, sa kilos ng kamay ng Diyos, ikaw ay nagkasakit, pinahintulutan ng Panginoon. And yes, all things work together for good. Na tumaas ang lagnat mo ng linggo ng madaling araw sa providensya ng Diyos. Hindi ka makakarating. Or nagkaroon talaga ng family emergency. Okay? Hindi yung gumagawa ka ng emergency. Okay? Yung bang, yung ngipin ko, parang ano, kain nga ako yelo. Ay, ang sakit! Brother Paul, sakit ngipin ko. Gumawa ka na. Ikaw ang gumawa ng emergency noon para hindi ka makarating. Ibang usapan yun. At yun ay kasalanan. At malaki ang problema kung ikaw ay gumagawa ng paraan para makaiwas sa pagsamba. May problema yun. May problema yun. Yes, there are times na sa providensya ng Diyos, ang Kristiyano na nagnanasang magtapat sa Diyos ay hindi makakadalo. Okay? Muli, inuuri talaga natin, meron talagang may mga legitimate na dahilan. Yung iba, work-related. May mga kapatiran tayo na by profession, maybe doktor sila or nurse sila. Si Dr. William Zaragoza, may dumating na patay dyan. Anong gagawin niya? May mga kapatiran tayong nurses, meron silang mga ships, and so on. Baka mamaya may pulis na Kristiyano o may bumberong Kristiyano. Teka lang muna, nasusunog na yung building, tatapusin ko lang yung Amazing Grace. Again, may mga bagay na sa providensya ng Panginoon ay maaari makahadlang. Now, ang punto, in these situations, we can be thankful for the availability of the online streaming of worship services. As in talagang nakabihis ka na palabas ka na ng pinto, biglang kumulo ang tiyan mo, alam mong delikado pag lumabas ka. Nangyayari ba yun? Pwede mangyari. Oo, nangyayari yun. At magde-decide ka magstay sa bahay dahil may lehitim mong dahilan. Salamat sa Diyos na kahit nasa CR ka, pwede mong i-live stream. Kuha ho ba? May mga time na ganun. So, muli, sana makita niyo ho yung pinupunto natin. Now, there are many commands to the church as the body that cannot be observed via online. Ito yung punto. Hindi natin dapat gamiting pampalit sa gathered church ang online. Muli, wala hong YouTube Baptist Church. Wala rin hong Facebook Live Baptist Church. Kung meron, huwag kayong a-attend doon. Hindi. Bakit? Ilan sa mga dahilan na ito? There are many commands to the church as a body that cannot be observed via online. Again, tinuring tayo ng Diyos, isa sa mga larawan ng Biblia sa katawan ay sa church ay ang katawan. At bilang katawan, ang bawat miyembro ay ano? Kailangan at mahalaga. May purpose tayo, may tulong tayo, may ministry tayo sa isa't isa. Each member is to utilize their gifts for the edification of the whole church. Ang bawat miyembro ng iglesia ay dapat gamitin yung mga kaloob ng Diyos, yung mga kakayahan na binigay ng Diyos para sa ikaka-build up ng church. At mahirap gawin yon or halos imposibleng gawin yon online. Muli, listen po mga kapatid. Sana maging malinaw sa inyo, hindi natin tinatalakay dito yung merong mga emergency na nangyayari. Nakuha niyo ho? Ang ginagamit, ang pinupunto natin dito ay yung mga umaabuso na, hindi, may online naman. Ang pinupunto natin dito ay yung mga taong pwede namang dumating. Kaya, pwede, at alam nilang kalooban ng Diyos na ipisa nila ang kanilang mga sarili kasama ng mga mananampalataya.
Pero magdidesisyon sila na hindi. At isa sa maaaring ginagamit nilang rason ay may online naman eh. Doon na abuso. Salamat sa Diyos sa teknolohiya, sa medical technology. At isa sa mga advances ay yung tinatawag nating prosthetics. At ang mga prosthetics ay ginagamit sa mga taong kinakailangang i-amputate. Maaaring naputulan ng kamay, naputulan ng braso, naputulan ng paa, naputulan ng hita. Now, ang punto ay ito. Sino sa inyo ang mas pipiliin ang prosthetic na hita kaysa sa totoong hita? Taas ang kamay. Sino ang mas pipiliin ang prosthetic? Yung plastic na kamay? Puputulin yan, papalitan ng plastic. Kaysa sa totoong braso, sino mas? Pero salamat sa Diyos, kung sakaling naputol, merong pwedeng pang... Kuha niyo, ha? Salamat sa Diyos, kung hindi ka makakarating sa church, may online. Pero kung pipiliin mo ang online over sa, may problema. May problema. So yun lang yung binibigyan ko ng pansin. So again, ito ay mga katotohanan na pwedeng maabuso. There are many obstacles in trying to worship in our living rooms or bedrooms and not in the worship place with the brethren in the church. At mga kapatid, nasubukan ko na ho ito. Nung nag-positive sa COVID si Brother Paul, nandun ako. So, handyan lang ako sa kabila ng pinto, At nandito yung mga kapatiran, nagdaos ng worship, nag-positive sa COVID si Brother Paul, for the sake ng church, hindi ako umattend. Nandyan lang ako. Nasa isang building pa rin tayo. Pero guess what? Yung mga distractions, yung mga obstacles na pwedeng mong gawin or gusto mong, pwede ka namang isabay maghugas ng pinggan. Pwede ka namang isabay magluto habang nag-preach si Brother Paul. So muli, mapanganib ito. Kung aabusuhin, yes, purihin ang Diyos, salamat sa Diyos sa availability, dahil pag kailangan, meron, pero hingin natin ang tawad sa Panginoon kung naabuso natin ang mga bagay na ito. Mga katotohanan, providensya ng Diyos, pero naabuso para hindi magawa yung malinaw na kalooban ng Panginoon. There is no substitute for the warmth of fellowship that comes from the presence of fellow believers and members in the church. Walang makakapalit. Walang makakapalit sa pagkasama mo ang mga kapatiran. Brother Paul, yung mga nasa church naman, ang daming problema. Well, welcome. Lahat tayo ay may problema. Bakit daw effective, sabi ng iba, bakit daw effective yung mga, sa Amerika ang tawag doon, yung mga AAA gatherings. Ano yung mga Alcoholic Association for, basta yung mga gusto nang tumigil sa pag-inom, nang sumasama sila sa grupo ng mga lasinggero na sama-sama silang tumitigil uminom. Bakit? Kasi nakaka-encourage daw. Kasi alam nila yung struggle mo. Nakuha niyo ho? And again, pagdating sa worship, sama-sama tayong may mga struggles. Sama-sama tayong mga magulang na may mga makulit na anak. Sama-sama tayong mga mister na may mga misis at mga misis na may mga poging mister. Sobrang cute ng iba. So sobrang cute, gusto mong kurutin sa sobrang cute. Sama-sama tayo. Na maaaring may namumblema sa bayaran, may namumblema sa mga desisyon. Sama-sama tayo may mga problema na patuloy na binabanal ng Panginoon. At again, what a wonderful channel of grace ng Diyos. Bakit mo gugustuhin na huwag? Di ba na lang siguro kung meron kang unrealistic and unbiblical na pananaw sa iyong sarili na ayokong sumama sa mga imperfect na yan. Ano ka? Hindi ko kailangan,
So, ang Diyos sa kanyang walang hanggang wisdom, dinisenyo niya na mga Kristiyano nagsasama-sama, and then sasabihin mo sa iyong limitadong kaalaman, hindi mo kailangan yung dinisenyo ng Panginoon. Merong tinanong si Pablo, are we stronger than Him? Gusto kong tanungin, are we wiser than Him? Ang Diyos sa kanyang karunungan, dinisenyo niya ang buhay Kristiyano, nagsasama-sama tayo. Kailangan natin ito. Ecclesiastes 4 verse 9, ang sabi, 2 are better than 1. So yung mga single pa dyan, yung mga single, 2 are, 2 are better than 1. Pray natin sila. Because they have a good reward for their labor. Sa madaling salita, anong mas maraming matatapos? Yung nag-iisa o yung dalawa? For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warmed alone? And if one prevail against him, two shall withstand him. And threefold cord is not quickly broken. Again, napakadaming application nito sa buhay Kristiyano. Maniwala ka, pag gera, ayaw mo nag-iisa ka. Gusto mo at least meron ka man lang isang katabi na dalawa kayo nagtatago dun sa hukay. Pag nagliliparan na yung bala sa ulunan niyo. So muli, ay 2 is better than 1. Hebrews 10:19, kahapon sa meeting, ito yung devotion namin, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He hath consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. And having an high priest over the house of God. He is the writer of Hebrews. Ang sinasabi niya ay gaano kadakila si Jesus kumpara doon sa pagsamba sa lumang tipan. Okay? Sa pagsamba sa lumang tipan, hindi ka pwedeng dumirekta sa Diyos. Dadaan ka sa mga high priest na tao. Once a year lang, pumapasok sa Holiest of Holies. Listen, once a year lang, yung high priest papasok sa Holy of Holies para sa mga tao. Once a year. Ganun ka kadalang ang accessibility sa presensya ng Diyos sa lumang tipan. Ngayon, ang sabi ng writer ng Hebrews, we now have a new and living way. Paano nagkaroon tayo niyan? Consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. That is our Lord Jesus Christ na napako sa krus. Ano ngayon ang application nito? Let us draw near. Woo, mga kapatid, i-meditate nyo ito, napakasarap. Nung lumang tipan, yung mga Hudyo, once a year lang pwedeng pumasok sa Holy of Holies. Ngayon ay meron tayong encouragement to draw near. Naalala niyo ho, sa Exodus chapter 20, nung bago ibigay ng Diyos yung 10 Commandments kay Moses, sinabihan ng Diyos si Moses, sabihin mo sa mga tao, huwag silang lalapit sa bundok. Kahit baka, kahit hayop, pag lumapit sa bundok, papatayin ng Diyos yung tao o baka na yun o yung hayop na yun. Huwag kayong lalapit. Okay? Hindi ganun ka-accessible ang Diyos sa lumang tipan. Pagdating sa bagong tipan, ang utos sa atin, lapit. Lapit. Pagdating sa verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Now, itong punto, pagdating sa verse 24, and let us consider one another. Ang katotohanan na tayo mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo ay itutulak tayong magbigay pansin sa isa't isa. And guess what? The best way na ikonsidera natin ang isa't isa kung tayo ay magkakasama. Isa sa mga pangunahing paraan. Bigyan mo ng atensyon ang isa't isa to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Doon nakatungtong ito. Muli mga kapatid, ang utos na huwag pabayaan ng pagtitipon ay nakatungtong sa katotohanan na dahil tayo ay niligtas ni Kristo. Hindi lang ito tradisyon na nakaugalian natin gawin tuwing araw ng linggo. Ito ay nakatungtong sa Ebanghelyo. Ano nang sabi? But exhorting one another. Mahirap gawin yan kung hindi tayo nakikita-kita, hindi tayo nagsasama-sama. So much more as we see the day approaching. Point, dito tayo matatapos, we need others to persevere
in the faith. At yun yung punto dito sa Hebrews. Ang Hebrews ay nagsasabi, huwag niyong talikuran ng Ebanghelyo, huwag kayong bumalik doon sa lumang tipan. Kasi ganoon na nangyayari sa mga Hudyo nung unang panahon na persecute sila kasi hindi nila ginagawa yung mga pag-aalay sa lumang tipan. Ano nila? Sabihan sila ng kung ano ng pamilya nila. So, ang pinakamadaling paraan ay bumalik. Yun ang pinakamadaling paraan. Pero sinasabi ng writer ng Hebrews, ba't kayo babalik dyan? Ba't kayo babalik dyan? Mas dakila si Jesus. At isa sa paraan kung paano maiiwasan, magpe-persevere ang mga mananampalataya is what? Consider one another, exhorting one another. So muli, kailangan natin ang isa't isa. Huwag natin pabayaan ang pagtitipon kagaya na naging ugali ng iba. Titira ho nating 8 minutes. Meron ho bang may tanong? Question po? Sa online, baka meron tong question sa comment section? Wala naman? Naku lang ho, baka may nag-PM sa akin, sa messenger, wala. Sa text message, na-text po si Brother Boy. May Bible Baptist pastor na nagpabili ng relo sa member. Yun daw ay first fruit niya. Sinabi yun in front ng congregation. Okay ba? Hindi po. Actually, may nakausap akong pastor, isa sa mga sikat na pastor sa Pasay. Ang utos niya daw ang utos niya sa mga members, bago ikaw, pastor muna. Batas yun sa church nila. Bago ka bumili ng sapatos, ibili mo muna ang pastor mo. Bago ka magpatayo ng bahay, ipagpatayo mo muna ang pastor mo. Bago ka bumili ng sasakyan, ibili mo muna ang pastor mo. Mga kapatid, kalukuhan yun. Wala yun sa Bible. Huwag kayong matali. Pag merong gwapong-gwapo sa sarili, nagsabi ng ganun dito, iwanan niyo. Naku, mga kapatid. Kung pwede ko lang sana sabihin na walang nangrarakit ng mga pastor. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Paano yung pastor na nagpapatama sa members during preaching? Pleasing ba yun sa Diyos? Hindi po. Dahil ang trabaho ng pastor ay hindi magpatama, ang trabaho ng pastor ay pangaral yung katotohanan. Now, kung ang pastor ay tapat na pastor, kasama sa trabaho niya is shepherding at kailangan niyang magbigay ng warning. Halimbawa, nakikita natin yung bugso ng LGBT, ang LGBT. Kaya nagkaroon tayo ng pag-aaral dito sa Sunday School before yung study natin about worship about LGBT and the gospel remedy. Hindi yun patama sa sino mang naririto. Nakuha niyo? Hindi. Dahil nakikita din na kailangang i-deal ang bagay ho na yun. Baka dapat ingatan ng pastor na huwag gumawa nun. Yes, dapat stick siya sa topic or sa verse. Yes. Kaya ho, at least dito ho sa ating church, isa ho sa safeguard natin yung ginagawa nating sequential preaching. Yung tuloy-tuloy tayo, medyo naputol lang tayo sa Romans chapter 11, pero susunod na yung Romans chapter 11. Pero hindi nyo pwedeng akusahan si Brother Paul na, Brother Paul, dinesign mo yung worship service para patamaan ako. Hindi, yun kasi yung susunod na verse. Kadalasan, yun ang ating punto ng pag-aaral. Ito lang buwan ng May at ngayon, June, ay nag-center tayo sa mga topics about the gospel. Pero kung napansin, yes, about the gospel, it's still exposition pa rin ng salita ng Panginoon. Number next, may Baptist na pastor na nagpapatawa at nangyayabang during preaching. Okay lang ba yun? Hindi po. Kahit hindi preaching, walang lugar ng kayabangan sa Kristiyanong buhay. Walang lugar ng kayabangan. Now, may lugar ang humor sa preaching. Okay? May lugar ang humor. Iba naman yung para kang clown sa harapan. Nakakita na ako ng mga pastor na trying hard na maging comedian sa harapan. No. Ang ganda ng gusto ko sabihin si Haddon Robinson yung nabasa ko. Ang sabi niya, humors are like fires. Parang apoy ba? Pag wala sa tamang lugar, delikado. May tamang lugar. At may mga time na nakakatulong. Pero pag puro yun, wala sa tamang lugar, ito ay delikado. Naalala niyo yung naikwento ko sa inyo? Meron kami nabisita noon sa San Simon. Sabi niya, naku, brothers,
Talagang napakagaling ng speaker namin last Sunday. Ang tindi, talagang the best na preacher yun. Tapos paano niyo describe? Wala kaming tigil kakatawa. Wala man lang siya na-share na isang katotohanan na nakuha niya. Pero alam lang niya, doon sa the preacher na napakinggan niya, ay wala silang tigil kakatawa. Baka mas magaling si Jokoy doon. So, muli, hindi yun ang kaya humahaba ang time sa worship or overtime lagi. Yes, merong pastor kung mag-preach 2 oras, 3 oras, at 50 to 70% ay puro kwento tungkol sa kanyang sarili. Malaking pagsasayang ng oras. Dahil ang kailangan makilala ng mga tao ay ang Diyos at hindi yung tao. Okay? Yes, may time na pwedeng gamitin illustration, pero siguro at best gamitin illustration ng pagpalya. Hindi laging siya yung pogi at siya yung bida. Sa titirang 3 minutes, baka merong si Sir Lani. Welcome back po, Nay Lani. Tagal namin kayong hindi nakita. Karagdagan lang po doon sa sinabi nyo na yung pastor, humihingi ng... Kasi po, nung ako'y nasa Central Methodist Church, ang pastor namin humihingi ng book allowance. Ng ano po? Book allowance. Book allowance, okay. Para daw karagdagan, mga supplementary readings. Kaya ang ginawa ng board ng nagkaroon kami ng book allowance. Samantalang mayroon na silang allowance. Okay. Thank you very much po, Nay. Now, gusto ko lang hong balansihin, kasi ang sabi ho gusto ko sabihin sa 2 Corinthians, meron bang sundalong lumaban sa gera ng kanyang sariling lugugol? Wala ho, So in that sense, naunawaan ko kung saan nanggagaling. Lalo na kung yung allowance, yung support ng pastor mula sa church ay, let's say, sakto. Sakto lang sa pangangailangan nila ng pamilya, hindi maluho, sakto. Pero mga kapatid, maniwala ho kayo, karamihan ng magaganda at mahuhusay na mga libro ay hindi mura. Lalo nung unang panahon. Ngayon, salamat sa Diyos sa mga e-books. May ang cellphone ko ho ay naglalaman ng mga libro na pag kinonvert mo sa printed at pag binayaran, siguro more or less 30,000 ang halaga. Libre ko lang siya nakuha dahil sa e-book siya. Okay? So, salamat sa Diyos sa bagay na yun. So, muli, hindi mura yung mga materials, lalo na noon. So, kung doon ipo-focus ng pastor, so there may be times, dahil meron akong alam na church noon, na yung church, lalo na nung sisimula pa, ay meron silang pastor's library fund, na ang layunin ay madagdagan yung libro, not just for the sake of having books, kasi yun din ay makakadagdag sa, sino sa inyo nakapunta na sa doktor, tapos yung office ng doktor, yung clinic ng doktor ay merong bookshelf. Kuha niyo ha? At may mga pagkakataon na kami bibisita sa pedya at meron kami itatanong sa pedya at gagawin ng pedya, may kukunin siyang libro at titignan niya yun. Buti na lang nandun yung libro. At magiging reference niya. So sana makuha niyo ho, So, again, hindi ko ho kasi kilala, hindi ko alam yung particular na mga detalye. Kung luho, yun ay mali. Okay? Pero yung sinasabi ko na ang sabi ng pastor, bago ikaw, pastor muna, bibili ka ng damit, ibili mo muna ang pastor. Bibili ka ng relo, ibili mo muna ang pastor. At nung nahandong kami sa church nila, ang pinagmamalaki nila lagi sa akin, kita mo yung chandelier na yan, donated the members from England. Kita mo yan, regalo ng church, 120,000 na home entertainment. Kita niyo yan, bigay ng church yung sasakyan na yan. Yabang. At material, nilalamon ng material na bagay yung pastor sa bawat lumalabas sa bibig niya. At yun yung pastor na kinalanggan ko na dapat laging pogi ang pastor. Pag may mali ang pastor, halimbawa, may mali si Brother Paul, dapat akuin ni Brother Totoy.
May bali si Brother Paul, dapat akuin ni Brother Daryl. Dapat daw laging pogi ang pastor. Bagamat mapalad kayo dito, ang inyong pastor ay laging pogi. Biro lang. Sabi ni Sister Jonah. Ayan. Pero pag ang inyong pastor ay may kasalanan, go and tell him. Hindi dapat akuin ng iba. Naliwanag yun sa salita ng Panginoon. Okay? So, kung wala na, tayo ay manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa salita mo, na patuloy itong maging gabay, maging pag-iingat sa amin. And Lord, muli, kung merong mga bagay na in-expose ng liwanag ng iyong salita, may mga mali sa amin, may mga kaisipan or kasanayan, Panginoon, sa amin na nakita namin na hindi ayon sa iyong kalooban, o Panginoon, patawarin mo kami at tulungan mo kami na gawin ang naaayon sa iyong salita. At nawa, O Diyos, ikaw pong gumabay sa amin. Muli, Panginoon, kami na paalalahanan na sa aming gawain ng pagsamba, ito'y patuloy na labanan. Nawa, tulungan, kahabagan, ingatan mo kami. At maging sa aming break time, Lord, as we fellowship with one another, ay makapagpalakasan kami, maluwalhati ka rin namin. Pagpalain mo ang pagkain na pagsasalusaluhan, maging kalakasan ito ng katawan, at lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Break time ho tayo, 10:05. Balik ho tayo sa ating lugar sambahan. God bless po. Jesus said that if I thirst, I should come to him. No one else can satisfy. I should